Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Natatandaan niyo po ba itong Honda HRV po na to? HRV, di ba? Apo, HRV. Yung ibinlag ko nung nakaraang linggo, na kapag ka ini-start yung makina ay maingay na maingay, sumisipol ng malakas. O, tingnan mo, sige, ito yung mic ko, lagyan mo kung malakas. Ayan, inalis ko na yung microphone ko. Ayan natin. Sisipol, hindi namin makita. At ninenervyos din yung may-ari nun. Mabuti na lamang, dinala talaga dito yan sa Autoruns. Kasi baka kung ito hindi dinala sa amin, ay makakita kayo ng isang sasakyan na Honda HRV na talagang sumabog diyan sa kalsada, sumabog diyan sa EDSA, or kung saan man siya dadaan. Bakit ko po nasabi yun? Yung palang umiingay po na yon, na high frequency na tunog, na kapag ka i-on mo lang yung susi, ay yung palang fuel pump niya. So ito, nung tinesting namin, na pinaandar namin bago pa alisin yung fuel pump na yon, yung fuel pump po nasa kababad yan sa gasolina, ha? Nandun yan sa loob ng tangke. So pinaandar namin, nung inilabas na yung fuel pump, medyo mainit na siya. So ibig sabihin, may sayad yung motor doon sa loob at posible siyang masunog, posibleng sumabog po yung tangke na puno ng gasolina kapag nasunog ang fuel pump. Ito po yung fuel pump mismo ng Honda HRV. Ito, yung sira, pinalitan na po namin ito. Bago na ngayon, yung nakakabit dito sa loob ng tangke ng Honda HRV po na ito. Hindi ba kayo nahirapang magtanggal? Medyo mahirap, sir, kasi Mahirap din, no? wala siyang tanggalan sa Doon. ibabaw eh. Oo, yung iba kasi mga kotse, tanggalin mo lang yung upuan sa likod, Madudukot mo na po ito. madudukot mo na. So ito, kailangan mo ibaba Ibaba yung tangke po. tangke. Nung unang chinek up nyo, saan nyo narinig talaga yung ingay? Nahirapan kami maghanap. Kala namin nandito sa makina, sir. Eh. Oo. Pero inilan namin, chinek namin lahat. Oo. Pinakinggan namin sa loob ng tangke, yun. Talagang dinig na dinig, no? Opo. Mas malakas yung ingay doon. Sa bagay, nung binidyo rin namin yan last time, ay mas malakas yung ingay doon. Pero dito, ang naririnig natin, ay ingay ng makina. Pero ano nangyari? Bakit nawala yung hard starting? Gawa nga po, sir, ng gumanda na yung niya, fuel pump, yung bigay ng gasolina sa... Yung pag-pump niya. Ibig sabihin, mas malakas Mas na yung pressure. So, yung pala yung dahilan bakit hard starting din yung engine ito. Kasi may sayad na yung motor. Kulang diba? na yung binibigay niyang gasolina sa... Yung pressure. Oo, hindi na makaikot ng maayos. Kulang na yung gasolinang binobomba niya doon sa mga injectors, doon sa port injectors. Kaya nag-hard starting siya. Kailangan mo nang magredondo ng matagal, makapump ng gusto yung itong fuel pump na to para umandar or mag-start yung engine. Ngayon, hindi ba tayo mapapahiya kung i-start natin ngayon to? 100%, Kasi sir. nanonood yung may-ari nito. Siyempre, pag nakita nila mamaya yung vlog na tapos na, tapos pupunta rito, sasabihin, hindi pa pala tapos eh. Apo. Di ba? Hindi tayo mapapahiya. Hindi po, O sir. sige nga, Nakailang start try mo na nga, kami. start mo nga. Tignan natin. Mapapansin nyo ngayon, yung dating hard starting na matagal bago umi-start yung engine. Ngayon, one click na, kaunting ikot lang ng starter, umaandar na siya. Sige. Ayun, andar na kagad. Wala na rin yung ingay. Oh. Dati, pag ilagay ko yung microphone ko dito sa likod, maririnig ko yung ingay. O yan, no? Nasa ilalim na itong microphone ko, wala nang ingay. So doon talaga sa fuel pump yung problema. Ngayon mga kapatid, ito, RJ, Sir. kung halimbawa napagtagal pa na ganun ang sitwasyon ng fuel pump, ano sa tingin mo? Sasabog ba? Masusunog ba yung pump? Possible na masunog, sir. Gawa ng gasolina yan eh. Pag nag-spark lang ng konti yan, uminit Oo. ng sobra. Toral. Saka motor yun eh. Opo. Mayroong coil, no, na naka-winding para umikot yung motor. Hindi rin naman yan yung brush motor, o brush operated. Hindi, talagang winding yan. Nagpapaikot doon sa rotor niya. Kapag yung rotor ay sumayad na, hindi naiikot, tapos mayroong supply, no, yan ang magiging problema. Pwede siyang sumabog. Unless puputok yung fuse. Opo. Hindi pumuputok Hindi yung fuse eh. yung fuse eh. Di ba? Hindi rin bumibigay yung relay. Pero ang unan yung mapapansin, ganito mga kapatid, ito bagong kotse, modelo. Tapos nagkaroon ng ingay sa likod, tapos hard starting, sigurado na yan, fuel pump. Kaya yung mga mayroong Honda HRV or kung ano man yung mga Hondang katapat nito, Honda Brio,
Lahat yan, yung mga series ng Honda na yan, kapag nangyari po sa inyo na makarinig kayo ng ingay doon sa likod, huwag nyo na pong gamitin yan. Ipa-check up nyo kagad yung fuel pump kasi baka kayo ay maputukan at sasabog po ang inyong sasakyan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung Toyota Innova na halos kasabay din last week nung nag-vlog ako nitong Honda HRV kung paanong nagkaputol-putol yung mga tornilyo doon po sa ibabaw ng cylinder head. Tara, puntahan natin. Okay, ito na yon mga kapatid, yung Toyota Innova gasoline engine na inihian ng daga, namahayan daga dito sa ibabaw ng cylinder head. Kailangan mapalitan ng gasket itong cylinder head cover niya kasi nga po, tignan mo, Glenn, ipasok mo dito. Ayan o, tumatagas na po talaga yung langis dito sa mga gilid na yan dahil doon sa dumi ng ihi ng daga. Ayan o, tumatagas na po dyan. Para mapalitan mo ng gasket itong cylinder head cover, ito yon, kailangan mong tanggalin to. Kaso ang problema, nung tinatanggal na namin, ay nagkakaputol-putol na po yung mga tornilyo. Tignan nyo naman tong isang tinanggal pa namin. No? Nanuot yung kalawang sa loob kasi nga yung ihi ng daga pumapasok doon. Tapos ito nga lang mga spark plug niya. Oh. Tignan nyo, sobrang dumi. Oh. Oh. Ito talaga napabayaan itong sasakyan na nanirahan yung mga daga dito. Siguro baka nangungupahan kaya hindi nila mapaalis, no? Nangungupahan kaya yung mga daga? Nangungupahan sir, may mga pagkain sila. Ito, tignan mo ito. Taas mo ng konti ilaw. Ito na po yung mga naputol na tornilyo. 1, 2, 3, 4. Meron ka pa yun sa labas, 5. 5 lahat, no? Ito sir, makaputol to. Oo, itong problema. Ayan ang isang malaking problema. So, 6. Dito, okay na to? Ayan sir, okay yan. Okay to. So, 6 na tornilyo ang naputol. Kaya lang ito, ay kakalasin ko na yung cylinder head at ipapadala ko na po ito sa machine shop. Ayaw ko kasing mag-welding dito at mahulugan ng ribaba, no, yung flux. Mahulog dito sa loob ng makina. Hindi ako makakasigurado at baka mamaya yung pa ang pagsimulan ng problema. At hindi ako naniniwala na kayang tanggalin lahat to kung magwe-welding kami kasi mahina na yung tornilyo eh. Tignan nyo to, yung pagkakaputol nito. Ayan oh, doon sa loob talagang mapuputol na. Sir, mga naputol. Oh, ito yung mga naputol oh. Ayan. Ang pinaka-the best dito, para best sa may-ari, best din sa shop, tatanggalin na po namin to. Ibababa na yung cylinder head at ipapadala po natin sa machine shop. So sa may-ari po nito, si Kuya Ben, na taga Dasmariñas, Cavite po yata. Cavite, Okay, ito po, makikita nyo po yung nangyari sa inyong sasakyan. Ipapadala ko na ngayon kila Peter sa machine shop. Ito pong inyong cylinder head. Pero kakalasin muna namin. Pero yung sa hatak niya, ang ganda, na ano ko. Ito na lang huli, nung nangyari na yung ano, sabi ko 3.0, hirap sa ahon. 3.0, hirap sa ahon. Kaya ka nagpa-dialysis. Oo. Ayun, oh. Kasi kami mga kapatid dito, yung mga automatic transmission na nagpa-dialysis na sa iba, hindi naman sila magpapa-dialysis kung walang naramdaman eh. Oh, ganun talaga. Malakas agad, hirap nga yung... Oh, malakas sa gas. Oo. Tingnan nyo mga kapatid, oh, ang lulutong na ng mga goma, oh. Oh, ito, ayan, oh. Oh. Rubber yan, ha, hindi yan plastic. Tapos ang nakuha dyan na ano sir, na ATF, ano na, konti na, hindi na yung talagang katindami nung inilagay nila. Kaya nung nag-ausap po tayo, sir, biro mo mula Tondo, pumunta ka ng Tanay, tumatapon yung ATF mo. Kasi ang ATF po, yan ang cooling fluid, yan ang nagpapalamig sa transmission. Kapag kakulang na ATF mo, ibinabiyahe mo pa, gumagana pa siya, mag-overheat. At pag nag-overheat, ayan, susunugin yung mga lining mo. Ito. Grabe, sunog, oh. Ayan, nadudurog, oh. Oh, dudurog, oh. Oh. Sunog talaga. Kaso, ito, nabili mo lang, no? Sabi nga ni sir, parang pasalubong sa retirement. Nag-retire na si sir. Kaso nakabili naman ng may problemang sasakyan. Siyempre, rebuild na po yan. Yung sasakyan, Isuzu Altera 4JJ1 ang engine. Oh, ganun po ang nangyari. Kaya yan, general overhaul tayo, rebuild tayo. Yun yung mga pyesa niya. Kaya hanggang dito. Ito nga po sinasabi namin sa inyo mga kapatid. Kung halimbawa, naumpisahan na namin gawin yung inyong sasakyan, ibinaba namin yung transmission, pwede nyong bantayan.
bubuksan namin. Kasi kung hindi namin bubuksan, hindi namin makikita na sunog na pala yung mga lining nyo na katulad nito. Tapos yung mga o-ring nyo ay sira na, matitigas na. Ngayon, yung iba, nag-aalatsamba, o sige, dialysis muna natin yan. O sige, palitan natin ng ATF. Ilang litrong ATF yun, pare? 7. Oo, tapos sisingil ka pa ng labor, si shop. Tapos wala ring mangyayari kasi sira na. Kaya sayang, magagastosan ka lang, sir. 7 yun sa pangpalit, plus Oo. yung flashing pa. Oo, flashing pa. Flashing, abot din ng mga 8. Nakamagkano kayo yung last na dialysis nyo? Mura lang naman, hindi naman nila, mga 7 lang yun. Oo, 7. Pero malaking bagay na yun. Kaya kami, pag mga ganitong issues, kung papayag, game naman yung may-ari, baba natin, total, binaba na eh. Diba? Nung binuksan naman, tinanggal lang muna yung pump eh. Tapos nahugot na yung input shop, ayun, makikita na yung problema. So ito lahat yung nasunog. Kasi pag kinangga mo 88 yan, aandar pa rin eh. Kaso patagal pa rin, lalala hanggang buong ano na matira talaga. Oo, magdadami pa yan pag nasira yung mga solenoid nyo pag nag-overheat. Wala bang sirang solenoid? Wala. Wala naman ako Wala nabasa naman. sa scanner eh. Oo. Ito wala na talaga to, boss. Wala na. Wala na, oo. Ubos na. Oo, yan oh, tignan mo, dumumi yung kamay ko. Oh. Kaya po, doon sa may mga automatic transmission, mapaluma, mapabago yan, ang importante, buksan. Kasi kung hindi mo bubuksan, hindi mo malalaman na may mga ganitong nasira ng pyesa. Or else, magpapabalik-balik kayo sa talyer, papalit na naman ng fluid, tapos sisisihin na yung valve body, kung ano-ano na yung ituturong sira. Eh buti sana kung di ka naglalabas ng pera, sir. Di ba? Eh kaya lang si sir, pag naglabas to, hanggang 45 lang eh. 38. Di ba? Lagot sila doon, ano? Oo. Hanggang 45 lang si sir eh. So paano? Dumating na pyesa natin? Parating na, boss. Parating na. Eh, parang hihintayin ni sir eh. Kaya bang matapos ngayon? Kaya yan. Opo, tignan mo nga ano, wala. Tignan nyo po ha. Overhaul ng transmission ng Isuzu Altera, kaya raw matapos sa loob ng isang araw pagdating ng hinihintay namin pyesa. Kaya paano yan sir, hihintayin mo na lang din talaga. Sanay ka naman naghihintay doon sa mga masasamang loob eh. No? Mga kapatid, meron po akong bagong pinturang alaga. Ano yung bagong pinturang alaga? Ito po, yung aking 86. Pinahilamusan ko po ito kasi wala nang magawa yung aming mga pintor. Oh, si Bogart at si Paul. Wala na silang magawa doon. Kaya sabi ko, sige, hilamusan mo na yung 86. Ito na po, yung aming hinalamusan na 86. Napakaganda po ng kanyang itsura. Oh, tignan nyo. Siguro maganda, abante mo ng konti. Sige, abante mo. Para makita nyo yung trabaho po namin. Yan. Maingay po kasi ang tambucho nito. Sige, abante mo konti. Ayan. Sige. Sige pa, konti pa. Ayan, mga kapatid. Sige, patayin mo na. Mga kapatid, wala pa sana sa tamang panahon para ito ay pinturahan. Kaya lang, noong nakaraang mga linggo, sumakit po ang balakang ko. Dito sa 86, nagkaroon ako ng sciatica. Kasi pag ito, sinasakyan ko, parang halos nasa flooring na yung upuan mo. Halika Glenn dito, tignan mo. Kung gaano po kababa ang upuan po nito. Dito, lapit ka rito. Ayan. Ayun. Ayun po, lubog na lubog yung upuan niya. Ayan, ganyan. Tapos ito na yung flooring. Masakit po sa balakang. Kaya ngayon, nag-iisip-isip ako, parang gusto ko nang ibenta itong 86 na to. Kaya lang, ito po kasi ay manual transmission. Pero dahil nga sa walang ginagawa, yung dalawang pintor natin, nitong nakaraang mga linggo, ito po, hinilamusan na po nila itong 86. So, ganito po kaganda yung mga pinipinturahan po namin dito sa Autoruns. Panlaban po talaga, pang show. Sabi nga po nung dalawang pintor natin na bata. Ito po yung sa likuran, tignan nyo. Ang makina po nito ay boxer type engine. Kamukha din po nung nasa Subaru. Ayan, dalawang tambucho to. Kaya napakaingay. Pero mga kapatid, kapag ginamit nyo naman to, naku, sobrang bilis ito. 6 speeds po manual transmission ang inilagay po dito sa Toyota GR86. At ito po ay 2.0 liter na engine. Napakabilis, napakalakas, pero napaka-stable.
Ang gulong po nito, tignan nyo. Ayan, malaki na rin po mga gulong nito. Ayan. Pag-iisipan ko pa, kung ito ay ibebenta ko kasi gusto mo nang iuwi ni Al sa Bicol. Ayan, uwi si Al sa Bicol eh. So, ipinakita ko lamang po ito mga kapatid para makita nyo yung trabaho po ng mga pintur natin. So, tumatanggap po tayo ng body repair, tumatanggap tayo ng wash over, painting, at maging kung kinakailangan talaga ng strip to metal, tumatanggap po tayo din yan. Kaya lang, pag strip to metal kasi, ang unang nagiging problema kung halimbawa ganun ang gusto nyo, ay nawawala po yung mga sealant eh. Ito, tulad nito, may sealant po yan sa mga gilid eh. Ng mga yero. Ito kasi may harang. Dito tayo, ito. Ito po, may mga sealant po yan. Ayan, tingnan nyo. Oh. May sealant yan. Kaya kung hindi naman talaga bulok, yung inyong sasakyan, yung lata, hindi naman siya bulok, mas maganda wag nyo na siyang ipapa-strip to metal para hindi matanggal yung mga sealant na yon. Basta gamitan niya ng magandang pintura, gamitan niya ng magandang thinner, tama ang preparation, yung pong wash over, sapat na po yun para bumalik ang ganda ng inyong mga sasakyan. So ito pong Toyota GR86 po na ito, kung papasyal kayo dito sa Autorans, palagi nyo itong makikita. Dahil okay na ulit yung balakang ko, pwede na ulit ako magmaneho ng ganitong klaseng mga sports car. Kaya lang, kung pupunta po kayo rito, hindi ko po kayo pwedeng isakay. Kasi po, ang GR86 ay pang 2 tao lang. Yung likod, naglagay sila ng upuan doon, pero kapag nakasakay na yung 2 pasahero sa harap, ay hindi na makakaupo yung nasa likuran. Dahil nga po ito ay sports car, 2 tao lang ang naisasakay niya. Ako at yung ex-girlfriend ko, yung misis ko. Mga kapatid, punong-puno po ulit tayo dito sa Autorans. Ito po yung binanggit ko sa inyo kanina, tapos na po ito. Nagpalit kami ng fuel pump at meron akong isang customer dito, galing pa po ng Olongapo. Sir, saan ka sa Olongapo? Nanggaling? Sa Istapinak. Saan ba yun? Sa may bayan mismo. Bayan mismo? Lampas pa ba yan ng Subic? Hindi. Hindi na, Bayan sa yan. Bungad lang. Okay, so si Sir galing pa ng Olongapo. Anong oras kayo dumating dito kanina? 7:30. 7:30. Sino ang sinabi kong hanapin? Si June. Si June. So yan, na-check up ni paring June. At kasi si Sir ang gusto niya PMS lang. Kasi po dito sa Autoran, selective po ang PMS namin. Hindi kami katulad sa ibang shop ng kung ano-ano yung mga pinagtatatanggal na hindi naman kailangan tanggalin. Yung mga turbo, di namin pinapakailaman yan. Ang unang-unang nakita namin na may problema dito, yung kanyang hose. Ay ito, bago na to. Sir, dumating na yung bagong hose. Ayan. So ito kasi ang talagang medyo sirain sa mga ganitong klase ng sasakyan, sa Everest, sa Ford. So para hindi na ulit magka-problema si Sir, ayan, tingnan mo, matigas na yan. So nagpalit na tayo. So lahat ng preno ni Sir, nagpa-repace ba kayo? Pina-repace namin yan kasi hindi na pantay-pantay yung surface nung kanyang disc brakes at nagpalit na rin tayo ng mga brake pads. Bakit naman nakarating ka dito? Ano bang nag-drive sa'yo? Dito ka pa magpagawa? Dahil sa napapanood kita sa vlogs. Yun. Yun na nakita kita at nakita ko yung pagiging unang-una talagang tapat na mekaniko. Bihira na lang kasi yung ganyan. Opo, naku, maraming salamat po sa inyo. So, yun yung nagtulak sa akin. Ayun. Isa pa kasi nakita ko rin kasi yung nag-vlog dati na may naiwan na pera. Opo. Opo. Kaya din sabi ko, Sir Dong Mil. Opo. tapat na tao ito. Ayun po. 100,000 yun, Sir. 100,000. Marami-rami na sanang pang pang good time, no? Pero hindi po natin kailangan yun. Yun. Opo. So yun, Sir, tayo naman, yung mga ginagawa natin, talagang para makatulong din tayo sa mga customers. Kasi, alam nyo mga kapatid, hindi birong magkaroon ng sasakyan na makabili ka ng sasakyan. Si Sir, nabili niya yung sasakyan na to. Sabi nga niya, kung napanood niya lang yung isang vlog ko na kapag bibili kayo ng second hand, huwag kayong bibili nito. Hindi raw niya napanood yun, kaya nangihinayang siya. Pero hindi naman. Kung matino naman yung nakuha mo sasakyan at alaga rin naman yan, siyempre, hindi naman lahat sirain. Kaya lang, pag nagkaroon na kasi ng problema, komplikado kasi ang Ford. Kaya kung ito napakialaman ng sabihin na natin na hindi niya kabisado, doon ngayon nagpapatong-patong yung problema. So mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa Autorans at umasa po kayo, pananatilihin po natin yung katapatan natin sa ating mga ginagawang pagtatrabaho at ibibigay natin yung tamang serbisyo.
paumanhin po doon sa mga units na medyo nagtatagal sa amin. Hindi man namin pinababayaan po yun. Kaya lang may pagkakataon po talaga na minsan may mga problema na mahirap talagang gawin at humahaba yung aming pagdadiagnose. Doon po humihingi po kami ng pasensya. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat.